Sa matataas na talon at malalakas na pagtapik ng bola, kasunod ng mga paghanga at sigawan mula sa mga manunood, lahat nakatutok ang paningin sa babaeng nakasuot ng jersey na may numerong 14. Halos lahat ng kabataan ng Barangay Uwak, Kalinog, Iloilo City ay kilala si IC. Kaya naman ang matagpuan ang wala ng buhay nitong katawan sa loob mismo ng kanyang sariling silid. Noong February 4, 2026, lahat din ng mamamayan ng Kalinog ay nagdalamhati at isa lang ang kanilang hiling, ang makamit ng kanilang volleyball captain, ang hustisya. Ang isang dalaga matapos mapagdiskitahan sa Iloilo, ang suspect sarili niyang tiyuhin. September ng taong 2007, nang isilang ang isang malusog na bata sa Iloilo City. Nag-iisang anak ng kanyang mga magulang si IC, kaya naman lahat ng oras, pagmamahal at pag-aalaga nila ay sa kanya lamang umikot. Sa batang edad ay pangarap na ni IC ang maging isang abogada, bagay na hindi niya alam kung kaya niya bang abutin dahil sa kalagayan nila sa buhay. Lumaki si IC na mabait na bata, masiyahin at palakaibigan. Wala itong kaaway at kahit na nakakasamaan ng loob sa kanila. Halos lahat ng kabataan sa kanilang lugar ay kaibigan nito. Maliban sa pag-aaral, ay nahikayat si IC sa larong volleyball. Bata pa lang ay palagi na itong lumalahok sa mga palaro sa kanilang paaralan, hanggang sa maging ganap na isang captain. Ilang trophy, certificates at medals na rin ang naiuwi ni IC sa kanila. Sa kanyang husay sa paglalaro ay tila ba kulang ang kanilang team kapag wala siya. Nang magdalaga si IC ay naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang lolo, ama ng kanyang ina. Nagtatrabaho kasi ang kanyang ama sa Capiz at ang kanya namang ina ay nagtatrabaho sa Maynila. Kinailangang magtrabaho ng kanyang ina dahil sa hindi sapat ang kanilang kinikita sa probinsya. Sa pag-aaral ni IC lalo na nga at malapit na itong magkolehiyo. Sa bahay na ito sa Barangay Uwak, Kalinog, Iloilo City, nakatira si IC kasama ang kanyang lolo. February 4, 2026, sa salaysay ng lolo ni IC, nang bandang alas 7 ng umaga ay umalis siya ng bahay para magpunta sa kanilang bukid. Tulog pa si IC kaya naman hindi niya ito ginising. Pagbalik ng bahay bago pa man pumasok ay nakita siya ng kanyang pamangkin, pinsan ng ina ni IC na si Boknoy. Binati siya nito at sinamahan sa pagpasok sa bahay. Habang naroon ay matagal pa silang nagkwentuhan ni Boknoy nang magtaka siya dahil hapon na pero hindi niya pa nakikita ang apo na si IC. Ayon sa kanya ay ilang beses niya pa itong tinawag at niyayang mamahaw. Termino ng ibig sabihin ay kumain ng kaning lamig. Nang hindi pa rin umiimik ang kanyang apo, ay dito na nagdesisyon si Lolo Alfred na pasukin na ito sa kanyang silid. Pagpasok niya sa loob, ay napansin niya na agad ang nakahigang apo na nakatalokbong ng kumot na may drawing na rosas. Tinapik niya ito ng ilang beses pero hindi ito gumagalaw. Dito na tinanggal ni Lolo Alfred ang kumot at ganoon na lang ang kanyang pagkabigla dahil pag alis ng kumot ay bumulaga sa kanya ang wala ng buhay na katawan ng kanyang apo na may sugat sa kanyang pulso. Noong una, inakala ng marami na winakasan ni IC ang sarili, bagay na hindi matanggap ng pamilya. Una sa lahat ay wala silang alam na problema ng biktima. Maayos ang relasyon nito sa magulang lalo na sa kanyang ina na sinusuportahan ang lahat ng kanyang gusto maging ang paglalaro niya ng volleyball. Wala din itong problemang finansyal dahil binibigay ng kanyang mga magulang ang lahat ng naisin nito. Magkasundo din si IC at ang kanyang lolo Alfred. Nang tanungin ng mga kaibigan ng biktima ay maging sila ay walang ideya. Wala ni isa man sa kanila ang may alam na maaaring problema ni IC. Hindi rin nila ito nakitaan ng kakaibang kinikilos, kaya naman bakit nito nanaisin na wakasan ang sarili? Dahil dito ay nagdesisyon ang kanyang mga magulang na isailalim ang katawan ni IC sa autopsy at dito na nga magkakaroon ng linaw ang lahat.
Base sa resulta ng ginawang post-mortem examination sa katawan, ni IC ay nakumpirma nila na ito ay kaso ng pagpatay. Asphyxia by strangulation ang kinamatay ng dalaga. Maliban dito ay kinumpirma ng medical experts na si IC ay biktima ng panggagahasa. Lumalabas na ginahasa ang biktima at sinakal hanggang sa mawalan ito ng buhay. Nang magawa ang pakay ay ninais ng suspect na iligaw ang investigasyon, kaya naman hiniwa nito ang pulso ng dalaga. Sa crime scene ay walang nawalang mahalagang gamit ni IC, kaya naman una nang inalis ang motibo ng pagnanakaw. At sa halip ay nag-focus ang investigasyon sa panggagahasa. At bilang protocol, una nang inimbestigahan ng mga pulis ang mga tao sa paligid ng biktima at isa sa mga ito ang nakaagaw ng kanilang pansin. Una na nilang tinuring na person of interest ang tiyuhin ng biktima na pangalawang pinsan ng kanyang ina na si Buknoy. Ang bahay nito ay 600 meters lamang ang layo mula sa crime scene. Kaya naman agad nila itong kinuna ng swab test, saliva samples at fingerprints na kanilang isa sa ilalim sa forensic analysis at data comparison. Subalit hindi pa man lumalabas ang resulta ay kusang loob na nitong isinuko ang sarili. Sa kanyang extrajudicial confession ay isinalaysay ni Buknoy ang buong pangyayari. Ayon sa kanya, ay matagal na niyang hinahangaan at lihim na pinagnanasahan si IC. Bagamat hindi niya ito maaaring ligawan dahil sa pinsang pangalawa niya ang ina nito at pamangkin niya pa ang biktima. Subalit sa paglipas ng mga araw ay mas lalo siyang nilamon ng nararamdaman hanggang sa maging isa na itong obsesyon. February 4, 2026 ng umaga ay bumangon siya na nasa espiritu pa ng alak at nakakaranas ng hangover dahil sa naparami ang kanyang nainom. Nang makita niya na umalis ang mga kasama ni IC sa bahay ay nakakita ito ng tiyempo. Walang masyadong kabahayan sa area dahil sa kanilang lugar ay malalawak ang mga bakuran ng mga kabahayan. Pinasok niya sa silid ang noon ay natutulog pa na si IC. At tulad ng lumabas sa autopsy, ay ginahasa niya ang biktima at napatay niya ito sa pagsakal. Para lituhin ang investigasyon ay kumuha siya ng kutsilyo at hiniwa ang pulso nito bago niya ito tinakpan ng kumot at umalis na parang walang nangyari. Dahil hindi mapakali ay tila na curious pa si Buknoy at inabangan ng pagbabalik ng matanda. Nang matanaw niya itong naglalakad pabalik ng bahay ay dito niya na ito nilapitan. Noong una ay kay Lolo Alfred ay malakas ang kutob niya na may kinalaman talaga ang kanyang pamangkin na si Buknoy sa nangyari kay IC. Nanibago kasi siya sa mga kinikilos nito ng araw na matagpuan ang katawan ng kanyang apo. Napansin niya na balisa ito at palingalinga sa pintuan ng silid ni IC habang walang tigil sa pagkukwento ng kung ano-ano na hindi naman ito dating ginagawa. Ayon pa kay Lolo Alfred, nang matagpuan nila ang katawan ni IC ay humagulhol pa nga si Buknoy at umiyak, gayong ito naman pala ang salarin. Dahil sa pagsuko ni Buknoy at ginawa nitong pag-amin, akala ng kapulisan ay tapos na at sarado na ang kaso. Subalit nagkakamali sila dahil nang lumabas ang resulta ng ginawang DNA analysis sa mga semen na nakuha sa katawan ng biktima, lumalabas na hindi lamang ito similya ng iisang tao. Ibig sabihin ay hindi lamang iisang tao ang suspect. Kung sino ang isa pang salarin ay pinag-aaralan pa rin ng mga pulis. Samantalang ang suspect naman na si Buknoy ay sinampahan na ng kasong panggagahasa at pagpatay. Hindi naman makapaniwala ang kanyang pamilya na magagawa nito iyon kay IC. Ang suspected ma'am nandito ngayon sa custody namin sa Calino. Nakafile na po kami ma'am ng reklamo sa kanya ma'am noong last Saturday pa. Yes ma'am, cooperative ma'am. Napakabait na bata at napakataas ng kanyang mga pangarap. Sa katunayan ay excited na nga ito sa kanyang pagpasok sa kolehiyo para kumuha ng kursong criminology. Ang katawan ni IC ay hahatid sa kanyang huling himlayan sa February 16 ng alas 2 ng hapon sa Tapaz Catholic Cemetery. Sa kanyang pagkawala ay tunay na nagluluksa ang mamamayan ng Kalinog. Lahat ay nananalangin na sana ay mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya. Hindi lamang nila mamimiss ang kanyang mga halakhak at biro, kundi mamimiss din nila ang kanyang mga talon at pagsalo sa bola. Sigurado akong mamimiss nila ang babae sa likod ng jersey na may numerong 14.
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.